Ito po, kalat na sa social media itong balitang ito. Magkapartido, magkatabi, magka-holding hands. Ito ang nagba-viral ngayon na larawan ngayon ni na Senator Risa Hontiveros at Kiko Pangilinan na umaani ngayon ng iba't ibang reaksyon mula sa mga netizens. May katotohanan nga ba ito? Isang paninira lamang. Para sa detalye ng trending news na yan, ihatid sa atin yan ni RH44, Vien Dacles. Pinagtatalunan ngayon sa social media ang larawan ng dalawang Liberal Party members na sina Senator Risa Hontiveros at Senator Kiko Pangilinan na umano'y magkahawak kamay habang naglalakad sa kainitan ng araw. Sa nasabing viral na larawan na ipinost ng isang Eric Mabini, makikita na dalawa lamang at magka-holding hands pa ang dalawang senador na tinawag pa niyang immoral, hipokrito, gahaman sa kayamanan at kapangyarihan, sinungaling at puno ng kasamaan kung anya'y may katotohanan at hindi edited ang nasabing larawan. Makailang ulit ring binash, binatikos at minura ang dalawang senador kung saan dinamay pa nito ang ilan pang mga senador na miyembro ng Partidong Liberal. Sa huling bahagi ng post ni Mabini, hinikayat pa niyang ikalat sa social media ng kapwa niya umano Duterte Marcos loyalists ang naturang larawan upang anya'y ipaalam sa buong mundo ang sinasabi niyang buktot ng mga politiko sa bansa. Samantala, isang article naman sa website na fashionpolice.com ang nagpasinungaling sa nasabing viral na larawan kung saan ipinagdiinan ditong edited at fake ang naturang larawan. Ipinakita sa nasabing article ang dalawang orihinal na larawan na naka-crop at inedit upang palabasin na magka-holding hands sina Senator Hontiveros at Pangilinan. Makikita rin sa orihinal na larawan na kasama ng dalawang senador sina Senators Antonio Trillanes IV at Franklin Drilon. Dahil dito, maraming mga netizen ang nagsabing malisyoso at fake news ang ipinakakalat na naturang viral picture. Bukas naman ang aming himpilan para sa magkabilang panig upang linawin ang nasabing issue. Hindi. Bago ka nagtapat sa kanya? Mga ganun, 3.5 months. 3.5 months? Oo. Paano mo sinabi? Paano ka nagtapat? Nako! Maganda. Nako! Paano? Nako! Paano nagtapat siya? Nasa gitna po ako ng Box Office Queen Awards. Eh, nag-dinner kami. Nakagaon ako eh. Sabi niya, pupunta ka ba agad? Sabi ko, magdi-dinner muna ako. Pwede ba mag-dinner tayo? Ko, sige, tapos tutuloy ako dun sa kung saan yung awards. Okay, kain kami. Tapos... Pero bago nun kasi nagkamisan na kami. Nagkamisan. Nag-miss mo na siya with each other. Kasi nasa Boracay siya, nagtitaping ako ng Sharon Cuneta show. Nag-conference ako sa Boracay. Eh, dapat uuwi siya nung at dadalaw sa taping ko. Hindi ko pa siya boyfriend. Eh, na-stranded siya dahil umuulan. Sabi ko, ba't ako naiinis? Sabi ko sa sarili ko, hindi yata nami-miss ko na siya. Parang scripted. Tapos, nung nahoy, nasa box office screen ako, biglang kumakanta si... Tandang-tanda ako po nung kumakanta si Regine Velasquez. Di ako po yung nakaupo na sa gitna. Dahil pagka-dinner namin, mag-isa na po ako napuntang box office screen. Nanonood akong ganyan. Yung beeper ko nag-beep. Doon po sa beeper ko nakalagay, "Will you be my girlfriend? I love you." Sabi ko, inabot sa akin nung isang kasama ko na kaibigan ko. Sabi niya, may message ka ako. Kumakanta si Regine, pag gano'n ko, nginig ko. Sabi ko, bakit naman sa beeper? Yun ang una kong ano. So, naisip. Pero, syempre, siguro... Binalikan mo ulit gano'n. Syempre. Ba't naman sa beeper? Binalikan mo ulit gano'n. Binasa mo buti, Tapos, pagkagaling ko ng box office screen, late na tapos yun, siguro mga 1 in the morning siguro, no? So, i-page ko daw siya kung pwede para daw makapag-usap kami pag pauwi na ako. Pag-uwi ko... Pero ang buhay mo pa umaga, no? Opo. Nung kagising na gising. Opo. Tsaka nakatira po ako sa bahay ng mga magulang ko. So, yung oras na yung pauwi ako sa bahay ng daddy ko, kasunod ko siya, dumating siya. Siya? Oho, dahil nakapagtapat na, edi syempre may momentum na siya. So nag-uusap kami, duling na ako, dahil alas 4 na ng umaga, nagliligawan kaming dalawa. Sinagot ko naman. Eto ngayon ang masakit. Sinagot mo sa puyat na, o? Hindi po, nag-miss ko na. Talaga ano na? Oo naman, matagal na, ilang buwan na rin kaming nakakakilala. Pagka-beeper niya, that same morning? That same morning, kasi nag-usap pa kami ulit pagdating ko sa bahay nga.
Tapos nung nagtapat siya ulit, ganun, sabi ko, okay, parang matagal Yung pagtatapat lumalabas niya, rin na in tayo. person na, Apo. hindi na by Viper. Eh, masakit po noon, naalis ako ng umaga papuntang Subic dahil may taping naman ng summer special yung Sharon Cuneta show. So, what's the problem? Sumunod siya sa Subic. Oh, okay. Yan, bago pa lang kami, parang wala na agad sa tabi niya. Ganun ako busy noon. So talaga pong kung di niya ako pinupuntahan sa set o sa studio, hindi talaga kayo Tapos makikita pinadalan ko ko. siya ng pakwan, Mga ganon. Dinaan niya ako sa pagkain. lobster, lechon bukawi. Lahat yun. Totoo ba yun na pinatataba mo si Sharon? Ay, hindi ho. Hindi naman. Na? Hindi naman. Mataba lang po talaga Mataba ako. talaga. Nagpapapayat naman ako. Kasi parang sinasadya ron na patabain ka. Hindi naman. Hindi naman. Hindi, alam niyo po kung bakit wala akong consumption dito sa asawa ko eh. Wala pa. Pero, after that, wala ka namang napansin na magkakaproblema yata kaming dalawa nito, ah. Nung maging girlfriend mo na siya. Well, siyempre you half expect, yung parang ine-expect mo na may mga mahihirap na, siyempre wala na yung privacy nga, wala na yung privacy, tapos yung schedules. Kasi ako, 1 o'clock ng umaga, automatic shut off na ako eh. Kaya nga, oh. Siya naman eh. Bagong gising Doon pa lang lang. ako nun. Doon pa lang sa buhay. Minsan nga, Yun nga mahirap daw. Paano ka nakapag-adjust doon? Well, siyempre give and take. No? Minsan, kung kaya kong tiisin, tinitiis ko. Minsan, pag di talaga, sasabihin ko sa kanya, siya naman ang nag-a-adjust. So, ganun lang. Star Sharon Cuneta is apologizing on behalf of Senator Tito Soto following backlash from his joke about single mothers. In a lengthy Facebook post, Cuneta says she chose to comment on the issue because the senator is like her second father. The singer points out Soto has 2 daughters who are single moms, so she believes he has no intention of offending anyone. She even writes, and we quote, "I offer my sincerest and deepest apologies sa lahat po ng nasaktan at na-offend ng comment niya." Meanwhile, actress Danica Soto Pingris, the senator's niece, takes a swipe at bashers of her cousin Shara Soto. On Instagram, she asked netizens to respect Shara and not to make a bigger issue. Just on the lighter side, Senator Dillon and I were looking at the personal information about you. And you have 2 children, daughters ba or sons? 2 daughters. But you're single. Okay, my life has never been a normal one. I never had a home, father, mother, children kind of thing, except when I was growing up in Bacolod. Remember, I graduated from UP in 1970. I did organizing work. From 1972 up to the 1986, it has been a life underground or in prison. So, well, my story would be different from the stories of those who have gone through, you know, UP, a corporation, etc. Merong sa, in the strict language, when you have children and you are single, ang tawag dun na ano lang. Thank you. You have my 100% support, Madam Secretary. Okay. Senator Soto, I teach women's studies. So we respect all kinds of families, and that includes solo parents. Thank you. Hello mga maharlikans. Mabuhay kayo. Ano ba itong topic natin ngayon? Parang showbiz, pero kasi connected naman sa ating mga political, mga bulok ng mga politiko dyan. Kaya pwede na rin. Marami kasi nag-message sa akin. Diyos ko, natutulog ako. Talagang kumakabog ang telepono ko tungkol dito sa issue na kay Tito Soto. Na yung sinabi niya sa hindi po nakakarinig dyan o hindi nakabalita. Ito po yung sinabi niya. Sabihin muna natin bago natin siyang boljakin. Hindi ko siya mumurahin. Dali lang po Okay, ito. Ang sabi ni Corimao, Tito Soto, sa hindi pa nakakanood, ito, sabi niya, during confirmation ni Secretary Judy Taguiwalo, but anyway, ito mga politiko natin, talagang mga salo talaga sa lipunan. Alam mo, I admire Secretary Judy Taguiwalo, yung napaka-hardworking po niya. Nakita naman natin ang mga achievements na ginagawa niya, na nagawa niya pala. So, ito po yung kanilang conversation. Sabi ni Soto, di ba, during that
yung interview niya. Teka, kailangan ko magpalit ng salamin talaga. Pasensya na, at ako'y malabo yung mata. Okay, ito na, nakikita ko na. So, nag-react na rin dito yung mga anak niya. Sabi ni Secretary Judy, okay, I've never had a normal family. That's how you call it. Growing up, but it's a non-issue. I've been underground and been to prison. My story is different growing up. Ito po, kalat na sa social media itong balitang ito. Magkapartido, magkatabi, magka-holding hands. Ito ang nagba-viral ngayon na larawan ngayon ni na Senator Risa Ontiveros at Kiko Pangilinan na umaani ngayon ng iba't ibang reaksyon mula sa mga netizens. May katotohanan nga ba ito? Isang paninira lamang. Para sa detalye ng trending news na yan, ihatid sa atin yan ni RH44, Bien Dacles. Mainit na pinagtatalunan ngayon sa social media ang larawan ng dalawang Liberal Party members na sina Senator Risa Ontiveros at Senator Kiko Pangilinan na umano'y magkahawak kamay habang naglalakad sa kainitan ng araw. Sa nasabing viral na larawan na ipinost ng isang Eric Mabini, makikita na dalawa lamang at magka-holding hands pa ang dalawang senador na tinawag pa niyang immoral, hipokrito, gahaman sa kayamanan at kapangyarihan, sinungaling at puno ng kasamaan kung anya'y may katotohanan at hindi edited ang nasabing larawan. Makailang ulit ring binash, binatikos at minura ang dalawang senador kung saan dinamay pa nito ang ilan pang mga senador na miyembro ng Partidong Liberal. Sa huling bahagi ng post ni Mabini, hinikayat pa niyang ikalat sa social media ng kapwa niya umano Duterte Marcos loyalists ang naturang larawan upang anya'y ipaalam sa buong mundo ang sinasabi niyang buktot ng mga politiko sa bansa. Samantala, isang article naman sa website na fashionpolice.com ang nagpasinungaling sa nasabing viral na larawan kung saan ipinagdiinan ditong edited at fake ang naturang larawan. Ipinakita sa nasabing article ang dalawang orihinal na larawan na naka-crop at inedit upang palabasin na magka-holding hands sina Senator Ontiveros at Pangilinan. Makikita rin sa orihinal na larawan na kasama ng dalawang senador sina Senators Antonio Trillanes IV at Franklin Drilon. Dahil dito, maraming mga netizen ang nagsabing malisyoso at fake news ang ipinakakalat na naturang viral picture. Bukas naman ang aming himpilan para sa magkabilang panig upang linawin ang nasabing issue. Hindi. Bago ka nagtapat sa kanya? Mga ganun, 3.5 months. 3.5 months? Oo. Paano mo sinabi? Paano ka nagtapat? Nako! Maganda. Nako! Paano? Nako! Paano nagtapat siya? Nasa gitna po ako ng Box Office Queen Awards. Eh, nag-dinner kami. Nakagaon ako eh. Sabi niya, pupunta ka ba agad? Sabi ko, magdi-dinner muna ako. Pwede ba mag-dinner tayo? Ko, sige, tapos tutuloy ako dun sa kung saan yung awards. Okay, kain kami. Tapos... Pero bago nun kasi nagkamisan na kami. Nagkamisan. Nag-miss mo na siya with each other. Kasi nasa Boracay siya, nagtitaping ako ng Sharon Cuneta show. May conference ako sa Boracay. Eh, dapat uuwi siya nun at nadalaw sa taping ko. Hindi ko pa siya boyfriend. Eh, na-stranded siya dahil umuulan. Sabi ko, ba't ako naiinis? Sabi ko sa sarili ko, hindi yata nami-miss ko na siya. Parang scripted. Tapos, nung nga ho, yung nasa box office screen ako, biglang kumakanta si... Tandang-tanda ako po nun kumakanta si Regine Velasquez noon. So talaga pong kung di niya ako pinupuntahan sa set o sa studio, hindi talaga kayo Tapos makikita pinadalan ko ko. siya ng pakwan, Ganon. Dinaan niya ako sa pagkain. lobster, lechon bukawi. Lahat yun. Totoo ba yun na pinatataba mo si Sharon? Ay, hindi ho. Hindi naman. Ha? Hindi naman. Mataba lang po talaga ako. talaga. Nagpapapayat naman ako. Kasi parang sinasadya raw na patabain ka. Hindi naman. Hindi naman. Hindi, alam niyo po kung bakit wala akong consumption dito sa asawa ko eh. Wala pa. Pero, after that, wala ka namang napansin na magkakaproblema yata kaming dalawan dito Well, nung maging girlfriend mo na siya. Well, siyempre you half expect, yung parang ine-expect mo na may mga mahihirap na, siyempre wala na yung privacy nga, wala na yung privacy, tapos yung schedules. Kasi ako,
1 o'clock ng umaga, automatic shut off na ako eh. Kaya nga, Oh, isa naman eh. Bagong gising Doon lang pa lang. ako nun. Doon pa lang sa buhay. Minsan nga eh. Yun nga mahirap daw. Paano ka nakapag-adjust doon? Well, siyempre give and take. No? Minsan, kung kaya kong tiisin, tinitiis ko. Minsan, pag di talaga, sasabihin ko sa kanya, siya naman ang nag-a-adjust. So, ganun lang. Star Sharon Cuneta is apologizing on behalf of Senator Tito Soto following backlash from his joke about single mothers. In a lengthy Facebook post, Cuneta says she chose to comment on the issue because the senator is like her second father. The singer points out Soto has 2 daughters who are single moms, so she believes he has no intention of offending anyone. She even writes, and we quote, "I offer my sincerest and deepest apologies sa lahat po ng nasaktan at na-offend ng comment niya." Meanwhile, actress Danica Soto Pingris, the senator's niece, takes Di ako po yung nakaupo na sa gitna. Dahil pagka-dinner namin, mag-isa na po ako napuntang box office queen. Nanonood akong ganyan. Yung beeper ko nag-beep. Doon po sa beeper ko nakalagay, "Will you be my girlfriend? I love you." Sabi ko, inabot sa akin nung isang Corny kasama pala ni ko, na Kiko, kaibigan ko. Sabi niya, may message ka ako. O, kumakanta si Regine, pag gano'n ko, hindi ko. Sabi ko, bakit naman sa beeper? Yun ang una kong ano. So, naisip. Pero, syempre, siguro. Binalikan mo ulit ganun. Syempre. Punta mo sa beeper, binalikan mo ulit ganun. Binasa mo buti, oh. Tapos, pagkagaling ko ng box office screen, late na tapos yun, siguro mga 1 in the morning siguro, no? So, i-page ko daw siya kung pwede para daw makapag-usap kami pag pauwi na ako. Pag uwi Pero ko... ang buhay mo pa umaga, no? Opo. Doon ka gising na gising. Opo. Tsaka nakatira po ako sa bahay ng mga magulang ko. So, yung oras na yung pauwi ako sa bahay ng daddy ko, kasunod ko siya, dumating siya. Siya? Oho, dahil nakapagtapat na, edi syempre may momentum na siya. So nag-uusap kami, duling na duling na ako, dahil alas 4 na ng umaga, nagliligawan kaming dalawa. Sinagot ko naman, eto ngayon ang masakit. Sinagot mo sa puyat na, o? No? Parang, hindi po, nag-miss ko na. Talaga ano na? Oo naman, matagal na, ilang buwan na rin kaming You mean, nakakakilala. pagka-beeper niya, that same morning? That same morning, kasi nag-usap pa kami ulit pagdating ko sa bahay nga. Tapos nung nagtapat siya ulit, yun ang sabi ko, okay, parang matagal Yung pagtatapat lumalabas niya, rin na in person na, Opo. hindi na by beeper. And masakit po noon, naalis ako ng umaga papuntang Subic dahil may taping naman ng summer special yung Sharon Cuneta show. So, what's the problem? Sumunod siya sa Subic. Oh, okay. Yan, bago pa lang kami, parang wala na agad sa tabi niya, ganun ako busy. a swipe at bashers of her cousin Shara Soto. On Instagram, she asked netizens to respect Shara and not to make a bigger issue. Just on the lighter side, Senator Dillon and I were looking at the personal information about you. And you have 2 children, daughters ba or sons? 2 daughters. But you're single. Okay, my life has never been a normal one. I never had a home, father, mother, children kind of thing, except when I was growing up in Bacolod. Remember, I graduated from UP in 1970. I did organizing work. From 1972 up to the 1986, it has been a life underground or in prison. So, well, my story would be different from the stories of those who have gone through, you know, UP, a corporation, etc. Merong sa, in the street language, when you have children and you are single, ang tawag dun na ano lang. Thank you. You have my 100% support, Madam Secretary. Okay. Senator Soto, I teach women's studies. So we respect all kinds of families, and that includes solo parents. Thank you. Hello mga maharlikans. Mabuhay kayo. Ano ba itong topic natin ngayon? Parang showbiz, pero kasi connected naman sa ating mga political, mga bulok ng mga politiko dyan.